have nothing to do with proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Your Honor. Di ba? Well, this is a way of seconding the motion of Senator Subiri. First of all, the presentation, or what we call the editorial video that we witnessed, yes. Pati yun, hindi pati yan, tuturo pa sa'yo. Ba naman yan, Senate President? Hindi ma-articulate yung kanyang gustong sabihin. Nagulat ka ba? Bulaga 11. Nabulaga ka ba? Nabulaga ka na nung nakaraan 2 linggo, nabulaga ka na naman ngayon. Yan sinasabi ko sa'yo. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. So, ibig sabihin, totoo. Ayun. Kasi, if the meeting did not happen, it did not happen. But it happened. Hindi ka naman siguro makikipag-meeting sa kanila nang hindi mo alam kung anong agenda. Siyempre, if they want to set a meeting with you, can we have a meeting? Siyempre, magtatanong ka, what's the agenda of the meeting? Di ba? What's up? So what's gonna be the topic? Para makapag-prepare ako, or at least man lang, so that I know what to expect. Di ba? Hindi naman pipitara, meeting tayo. Sige, saan? Kasi ako ganun din Pag niyaya ako ni Banat, tara da, alis tayo. Tatanungin ko, saan? Saan tayo punta? Diyan lang. Diyan lang. Siyempre, papaalam ako Kailangan ko malaman kung saan. Mamaya, ipapatay mo ako Kasi hindi alam kung saan ako hanapin. Hindi ba, magtatanong ka man lang. Di, kain lang tayo dyan sa may samgyup salamat. Yan. Samgyup salan dyan sa may kanto. Masarap kasi, mahilig kasi si Banat Bay kumain mga samgyup, ganyan. At least alam mo na, busog pa ako Kumain na ako O kaya, tamang-tama, hindi pa ako kumakain. O kaya, anong oras yan? 6:00. Tamang-tama, hindi na ako kakain para pagpunta ko dyan, marami ako makain. Di ba? Para alam mo kung ano in-expect mo. Baka mamaya pagdating mo dun, ambush na pala yun. Gets mo? So when they set a meeting, alam mo na kagad kung ano yung pagmi-meetingan. What's gonna be the agenda of the meeting? Professional man kayo dyan. The agenda is this, con. Kung constitutional amendment, constitutional assembly, constituents assembly, ang gagawin mo, kung hindi ka interesado doon, hindi ka pupunta, hindi, ayokong pag-usapan niya. Bakit ka pa magkakaroon ng interest na pakinggan yung bagay na hindi ka naman interesado? Gets mo? Halimbawa, ako, niyaya nga ako ni Banat Bay kumain. Kumain na ako Kumain na ako. Tapos kain tayo doon sa vegan restaurant, puro salad. Ayoko salad, ano ka ba? Ayoko sumama sa iyo. Gusto ko karne. Hindi, gulay ang gusto kong kainin. Ayoko nga di mag-isa ka na lang kumain, di ba? Ganun lang yun kung kasi Tito Soto, niyaya mo ko na pag-usapan natin con-con, tsaka hindi ako interesado dyan. Ayoko pag-usapan yung con-con, whatever. Ayoko pag-usapan yan. Unless may agenda ka na gusto mo rin yun, or baka may bayad para malaman mo kung magkano yung bayad pagka umuo dyan or something. O kung hindi man bayad, siguro pabor or anything. What's in it for me? Ganun yan Tama? So pumunta ka doon sa meeting na yon. Alam mo kung anong pag-uusapan nyo doon sa meeting na yon. Kaya tumanggi ka, kaya hindi, ibig sabihin, pinag-usapan nyo yung pumasok sa utak nyo yung pare-pareho kayong mga ulul kayo. So dahil nga napag-usapan nyo, may posibilidad ba na matuloy yung pinag-usapan nyo o hindi? Meron. Pag nagpunta kayo doon para pag-usapan yung swimming, may tendency na matupad yung usapan yung swimming. Yun yung pinunta nyo doon Di ba? Hindi ka naman niyaya na, Tito Soto, tara, punta ka dito. Bakit? Kasi pag-uusapan natin na hindi matuloy yung Constitutional Convention. Tanginin yan. Di wag na lang natin ituloy. Ba't pa natin pag-usapan kung itutuloy o hindi? Wag na. Di ba? Ang putya naman, napakatanga naman nito. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Bobo Sana daw tinanong yung source, si Lito Manayo, pumayag ba siya? Regardless, ang sinasabi dito, nag-uusap kayo ng term extension. Nag-uusap kayo ng no election. The fact na pinag-uusapan niyo yun, ibig sabihin, option nyo yun. Option yun. Because kung hindi option yun, and if there is no possibility of con-as,
or no election, hindi kayo dapat nag-uusap tungkol dun. Tama. Kainan yan. Umaming ka na nga eh. Mali ka na. Tama ka pa rin. Kung ako sa'yo, dininay mo na lang sana. Di, totoo yun. Hindi mo na nag-uusap dun. Ang pinag-uusapan namin dun kung sinong mas sexy. Si Vice Ganda ba o si Aura? Ganun. Huli. Alam mo, Tito Soto, tanga ka. Sigurado ako si Vico Soto kasing tanga mo. Kaya hindi mananalo yun. Sa akin pa lang, hindi nauubra yung ano mo, alibay mo eh. Yung alibay mo, pang ano yan eh, pang high school. Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Imagine, nakikipag-usap ka sa Congress without mentioning it sa Senate. O di ibig sabihin, puta, sumusolo ka. Solo flight yarn. Ano yan, Tito Soto? Sumusolo ka. Hindi mo sinasabi sa mga tao mo na nakikipag-usap, nakikipag-meeting ka na pala tungkol dyan. So, inaano mo sila? Bina-blindside mo sila, ganon? Ano yung sasalohin mo? Sasalohin mo yan? Ano yan, ha? Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Diba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Tangina, bobo talaga. Tito Soto, you are the Senate President. At kinakausap ka ng Speaker of the House. Ibig sabihin, you are representing Senate and si Boji D is representing the Congress. Dalawa kayong nag-uusap. At yung pinag-uusapan nyo doon, whether natuloy yun or hindi, the fact na you welcomed it, the fact that you spent time listening to it, it means you're considering it. You're considering it. Maybe you said no, maybe you declined, deny, or whatever. Pero, you're considering it. Kaya ka nga nakipag-meeting eh, na yun yung agenda eh. Oh, so ang pinagmamalaki mo dito, umuo ba ako? Pumayag ba ako? Ang sinasabi ni Amy, nag-uusap kayo ng babaguhin yung constitution at nag-uusap kayo na pahabain yung termino, yung mga matatapos ang termino sa 2028, ma-extend hanggang 2031, nag-uusap kayo. Totoo hindi? Totoo. So yung sinabi ni Amy kanina, totoo. Bakit? Pinatotohanan mo eh. Sabi mo, yes, nag-usap kami. Pero, umuo ba ako? Sinabi ba ni Amy na umuo ka? Sinabi ni Amy na nag-usap kayo sa Soler. Oh. Mahirap kasi siyempre makikita sa Soler eh. May mga video yung Soler eh, makikita. Nagpunta talaga siya doon mga ganung araw. Di ba? Oh, huli ka na. Ngayon, nililigtas mo na yung sarili mo. Sinasabi mo na, ay, hindi naman ako umuo eh. Nandun lang ako, nakinig lang ako eh. Tanga. Main character ka doon eh, Senate President ka eh. Hindi ka naman konsihal ng barangay eh. Oo, main character ka doon. Kaya ka nga inimbita doon sa meeting na yun. Dalawa kayong main character nag-uusap doon. Tapos tsuwari-wap lang yung mga nasa iba. Mga businessman, kung sino-sino. Wala ka na, Tito Soto. Huli ka na. Dahil narinig mo. For example, in my case, I have never been in favor of charter change. Never. From the day I became a senator. Oh, bakit ka pa nakipag-meeting na ang agenda nyo, chacha? Again, Speaker Boji D, ikaw, businessman, at kung sino-sino pa, dating retired military, dating ganito, nandoon kayo sa isang conference room talking about constitutional or chacha, talking about chacha, and then you're saying, you're not interested with chacha, you're against it. If you're against it, hindi mo na pauunlakan yung imbitasyon na yan, Tito Soto. Up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. Oh, kailangan mo yun. Character change. Kailangan mo yun. Oo, kasi bistado ka na. Oo. Bumalik ka na lang sa pagiging komedyante. Oh, kailangan mo na mag-change ng character from a distinguished senator to comedian. Mag-comedian ka na lang ulit. Mag-stand-up comedian ka. Kayong tatlo ni Tito Vic and Joey, gumawa ulit kayo ng pelikula, ganun. Oo, ayusin mo yung character mo. That is what we need.
Okay, kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Hindi, mali ka dahil nandudun ka. Mali ka dahil pinaunlakan mo yung imbitasyon nila. Halimbawa, tara, imbitahan kita, Tito Soto. O bakit? Ano pag-uusapan natin? May kikidnapping kasi kami. May kikidnapping kami. Gusto ko lang pumunta ka ron, makinig ka lang. Pupunta ka? Siyempre hindi. Hindi ako pupunta dyan. Gago ba kayo? Takinan nyo, mangingidnap kayo, tapos pupunta ako dyan. Loko-loko ba kayo? Pumunta ka doon kasi interesado ka. Interesado ka at the same time, party ka doon sa ano na yun, sa grupo na yun. Malaki ang partisipasyon mo at magiging partisipasyon mo. The fact na nagpunta ka doon, ibig sabihin, nag-okay ka doon sa agenda. Maaaring hindi mo nga tinanggap, but you entertained the agenda, the thought, the meeting. Kung ayaw mo nung meeting na yon, hindi ka nagpunta doon in the first place, but you're there. You listened. And when you listened about that, at nalaman mo yung information na yun, anong ginawa mo doon sa info? You kept it to yourself. Oh, maybe you're contemplating. Sasama ba ako doon o hindi? Kikita ba ako doon? Hindi ba? You contemplated. Did you mention that to your colleagues na nag-usap kami ni Boji di kahapon eh. Gusto nila ganito, ganyan. Kasi kung hindi yung mga kasamahan mo nung nakaraang linggo, dinideny nila si Tulfo, si Erwin Tulfo, dinideny yan eh. So ibig sabihin kung dinideny nila yan at sinabi mo sa kanila, ibig sabihin sinungaling sila. O ngayon kung talagang hindi nila alam yan at inamin mo na narinig mo yan, hindi mo sinabi sa kanila, ibig sabihin wala kang kwenta talagang Senate President, sinolo mo yung informasyon. Either way, mali kayo pare-parehas doon. Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we're going to change amend, not change amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. At yun in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? So, ibig sabihin, naghagel ka. Akala ko ba nakikinig ka lang? Nagbigay ka ng opinion mo eh. So, you participated doon sa meeting. So, ibig sabihin, talagang nag-brainstorming kayo mga walang utak. Nagrekomenda ka pa na babaan yung edad. Ano pa yung mga nirekomenda mo? Ang Senator, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50. Hindi sinabing gusto mo iakyat, nagpanukala ka, gusto mo ibaba. Gusto nila magpanukala na iakyat, di ba si yun? Ewan ko kung sa La Union yun. Basta yung sa La Union yata, siya rin yung may gusto na ibaba eh. Yung baklang ng La Union, baklang congressman. Basta, gusto nilang itaas, pero nagpanukala ka gustong ibaba. Hindi yung sinabing nagpanukala ka gusto mo itaas. Para ma-disqualify doon sa Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Uy, tayo na. Ngayon pala, bumabaliktad ka na. Bumabalimbing ka na. Ngayon pa lang, ha? Dati, kaibigan mo rin yung tatay. Tapos ngayon, traidor ka na. Ngayon, nung nakita mo malakas si Inday Sara, nabisto yung no election ninyo. Pucha, boboto mo na siya. Tito Soto, ano pa? Di ba? Ano pa yan eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka, Hindi mo lang basta narinig, nag-suggest ka, ibaba. Ano pa yung sinabi mo na kung gagawin nating 56 ang senador, hindi kasya sa bagong building namin. Kasi pang 24 lang yung bagong building na pinagawa namin hanggang ngayon hindi pa tapos. Hanggang 24 lang. So saan mo ilalagay yung yung dagdag na 20 o 30? The fact na in-entertain mo yung thought, nag-isip ka, nagbigay ka sa kanila ng input mo, part ka ng conversation. Part ka ng decision. Maaaring hindi ka nag-agree sa terms pero you welcome the chacha. You entertain chacha. Sabi mo hindi mo gusto pero nandudun ka. Wala ka na, Tito Soto.
Sa akin lang kaya na kitang baliin dyan sa pinagsasasabi mo. Nagsumagot-sagot ka pa kasi. Wala ka namang utak, sumagot ka pa. Lalabas dito na para bang ako yung nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues, any one of them. Why? Ba't hindi mo binrotap? Nagpunta ka ron, nakipag-meeting ka? Ba't hindi mo binrotap or binring up yun sa kanila? So, ibig sabihin nga, sumo-solo flight ka, ikaw sama ugali mo Hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had... Yun na nga, mag-boyfriend kayo. Hindi naman boyfriend, hindi naman literal na mag-boyfriend. Pero magkaibigan kayo masyado eh. Dalawa lang naman kayo na kumikilos dyan. Parang si Zaldico lang din at saka si Martin Romualdez sa Congress nung panahon. Kayong dalawa man lang nagtandem dyan. Tapos sasabihin pa, naligaw lang si Lacson. Putang ina, sa laki ng building na yan, naligaw pa siya dyan sa eksakto, napunta sa usapan nyo. Tangina nyo, lokohin yung lelang nyo. Para kang nahulihan ng shabu sa kamay mo, nung nahuli ka, sinabi mo na, hindi akin to, napulot ko lang to. Tangina nyo, huli na kayo, nandiyan kayong dalawa sa meeting. Pwede ba naman yun? Ako si Ping Lacson. Pwede ba naman yun? Putang ina. Ang tali-talino kong tao. Magkakamali ako ng conference room na pupuntahan. Napakaraming conference room dyan. Sakto. Yung pang conference room nyo na pasukan ko. The board meeting, at tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Kamali ng pasok. Putang ina. Ganyan din ako eh. Ganyan din ako. Halimbawa, meron akong asawa. Na-shoot ko sa iba yung chuy-chuy ko. Sabi ko sa asawa ko, sorry, namali akong pasok. Namali ako ng pasok eh. Pwede ba naman yun? Tang ina niyan. Gawin nyo naman tanga yung mga tao eh. Handun lang kami. Well, actually, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Tukang kako yung mga congressmen gustong gawing regional. Diba, imaginein mo, ganun katindi na usapan. Ganun kalupit na usapan. Tapos in passing, sasabihin mo na, ilan ba yung pinapagawa mo? Kasi gusto nila humaba yung termino eh. Gawing regional ang Senate eh. Di ba parang ikaw pinag-uusapan niyo yan? Tangina, ano yan Pagbabago ng batas yan Hindi ba? Ano yun? Parang nagiinuman lang kayo tapos pinag-isipan nyo, tara, pasabugin natin Pilipinas. Ganon. Hindi ba? Pag nagbiro ka nga ng sa aeroplano nagbiro ka lang bomb jokes ka sa aeroplano, ikukulong ka Joke na yun ikukulong ka pa. Dito pa kaya, putang ina, pinaglalaroan nyo lang yung konstitusyon. Sabi kasi ng mga to 56 kasya ba? Doon sa bagong building natin yung 56. Kasi ito naman si Lacson, Hindi kasya. Hindi kasya, 24 lang yung ginawa natin kwarto ron So hindi kasya, babaguhin na naman natin yung plano. Hindi na nga natapos-tapos, babaguhin na naman natin. Hindi ba? So ibig sabihin, pinag-uusapan na talaga nila yun dun. Utang ina ninyo. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. Mantakin mo, pinagjojokan nyo yung Chacha. Ginagawa nyo yung katatawanan yung pwedeng maging malaking problema ng pagbabago ng konstitusyon. Nagtatawanan, pinagjojokan nyo. Di ba? Malaking example nga niyan is pumunta ka ng airport tapos bumulong ka lang. Pasasabugin ko yung aeroplano. Sabihin mo niyo 10 beses, may makarinig lang ng isa, putang ina, nakakulong ka na bukas. Ngayong araw na to din pala, kulong ka. Tapos ito, batas, gagawin yung katatawanan. Putang ina, anong klase kayong mga mambabatas? Putang ina ninyo. Gago talaga kayo. Tapos, proud na proud ka pa sinasabi dito. Nagjo-joke lang kami. Kung mag-joke ako, at ang katulad yan, si Jack Argota, nagjo-joke siya. Ang ginamit niyang joke, presidente ng Pilipinas. Di ba may kaso siya ngayon dahil doon? Pag buhay ng presidente, hindi pwedeng mag-joke ka. Pero pag konstitusyon, buhay ng mga Pilipino, pwede kayo mag-joke-joke. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-iingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. Nangyari. So umamin siya. Palakpakan. Umamin.
So tama yung sinasabi ni Amy. So tama yung haka-haka ni Amy. Tama yung report ni Amy. Umamin na talaga nag-uusap sila sa Chacha. Kaya galit na galit sila. Kasi nga siya ang nakipag-usap, biglang naging si Cayetano yung Senate President. So lahat ng mga napag-usapan nilang dalawa nung Congress napunta sa basurahan. Bakit? Napalitan ng ng Senate President. Oh, so inamin din niya dito na yun yung mga reason, hindi man verbatim or hindi man verbal inamin niya, pero inamin niya dito na nag-usap talaga sila nung Senate President pa siya. At kung meron man confirmation o meron mang pagpayag ng mga oras na yun, nasira lahat ng mga plano nila dahil biglang si Alan Peter Cayetano yung naging Senate President. Kaya ginugulo nila yung Senado. Sinisira nila ang kredibilidad ng Senado, pinayagan nila mangyari, yung mga habulan dyan, binugbog pa yung taga-usaa. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. O yun, kung nakita kayo sa golf, o naglalaro kayo ng golf. Kung nakita kayo sa basketball court, naglalaro kayong basketball. Kung nakita kayo sa sauna, nagpapamasahe kayong dalawa. Pero anong agenda nung pagkikita nyong dalawa nung mga panahon na yan? Ang pinag-usapan nyo, charter change. Nabunyag yan kasi nga, napaka-irresponsable ninyo. Merong media person na nandoon na hindi nyo nahalata na taga-media siya. Ngayon, lumabas yung baho ninyo. Paglabas nung baho ninyo, ayan, nahuli ni Amy Marcos, gumawa siya ng presentation. Ngayon, you're trying to water it down. Walang yun, walang mali siya yun. Nahuli na nakapatong sa iyo yung babae Tapos sasabihin mo, walang mali siya. Isinot mo na Tapos sasabihin mo, wala lang yun. Nagli-lips to lips na kayo Tapos sasabihin mo, friendly kiss lang yun, ganun. Ang ina, ganyan ang mga ugali yung mga matatanda kayo Huli na, ayaw pang umamin May kilala akong ganyan may kilala akong ganyan. Sabi niya sa akin, Boss Dada, pag ikaw nahuli ka, huwag kang aamin. Paano kung nakahubot-hubad kami parehas? Huwag ka pa rin aamin. Sabihin mo, sinasanibang ka. Hindi mo alam ba't nandudong ka. Hinipnotize ka niya. Hindi ikaw may kasalanan, yung kasama mo. Bawa, nakaganyan ka. Nakita ka nung asawa mo, biglang, hoy, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa ko rito? Ba't nakahubad ako? Matanda na rin kasi tanda mo na rin yung nagturo sa akin yan. Buti lang, hindi ko ginagawa yan. Huli na ayaw pa umamin Huli na, magdadahilan pa nahuli kayo, magka-holding hands. Sabihin mo, inalalayan mo lang. Style mo, bulok. Hoy, Tito Soto, putang ina yan. Style ng lolo ko yan. Hindi na uubra yan. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW7. Okay, sige, maniniwala kami. Ang topic nyo, golf. Ito Soto. Narinig nga ni Lito Banayo. Pinag-uusapan nyo charter change, extension. Tapos ngayon biglang iibahin mo, sasabihin mo golf ang pinag-uusapan nyo, di sana, kung golf ang pinag-uusapan nyo, hindi mo inamin kanina na pinag-uusapan nyo yung charter change, umamin ka na kanina, binago mo pa. Umamin ka Sinabi mo, pinag-uusapan namin, charter change, pinag-uusapan namin, yung pahabain nila. Hindi ako naniwala sa kanila, hindi man ako nag-agree. Pero sa totoo lang, ang pinag-uusapan talaga namin nun, yung golf. Ang ina mga utak yan. 7-7 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that... Ibig sabihin, Tito Soto, tinawag ka niya for a meeting para pag-usapan niyo yung golf club niya. Tangina. Ano yan? Ginagawa niyo naman masyadong tanga-tao, Tito Sen Puta siguro nung panahon mo, nung panahon ng mga tanga, sa planeta ng mga bobo, siguro lulusot yung sinasabi mo. Pero sa panahon ngayon, puta na hindi ako tatawag ng kaibigan ko sa isang restaurant para pag-usapan namin yung bago ko sapatos. Tang inang buhay to. Huli na Huwag ka na magsinungaling kasi pag nagsisinungaling ka, Tito Soto, putya na, nahuhuli ka kasi nagsisinungaling ka. He wanted to buy it, asked me if I tried it already.
Eh kami mga golfing buddies na grupo eh. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost every 2 weeks, every month we have an NPC meeting. We always miss you, Madam. Pinahaba-haba mo pa. Pati si Loren Legarda, dinamay mo pa. Umamin ka na Tito Soto. Yan ang panatero, walang inuulit.